DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, ikawalo ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ITCZ at Easterlies magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. 90% ng mga gulay kabilang ang kamatis at luya. Sumipa ang presyo ngayong rainy season. Maraming order para gumawa ng salabat. Consumer Group umalma sa nakaambang taas-singil ng Airport Peace. Bangkay ng beauty queen beauty pageant contestant at boyfriend na Israeli may tig 2 tama ng baril sa katawan ayon sa autopsy ng NBI. Gilas Pilipinas pinuri sa pinakitang puso determinasyon sa paglalaro kahit nalaglag sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Takbo naman para sa West Philippine Sea, inilunsad. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Dalawang weather system ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang dito ang Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, ang ITCZ ang makakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies naman ang magpapaulan sa Bicol Region, Aurora at Quezon, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maulap na papawirin. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar kapag nagkaroon ng malalakas na pag-ulan at thunderstorms. Wala namang binabantayan ng Pag-asa na manong bagyo o sama ng panahon, ngunit inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa PAR ngayong Hulyo. Sumirit na ang presyo ng halos lahat o nasa 90% ng gulay sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Incorporated. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Gilbert Comila, General Manager ng Nueva Vizcaya Agriculture Terminal Incorporated, kabilang dito ang kamatis, luya at pipino. Ayon kay Comila, kung dati ay nasa 10 hanggang 20 pesos lamang kada kilo ang presyo ng kamatis, lumubog ito ngayon ng 90 hanggang 110 pesos per kilo. Generally, mga 90% ng mga gulay dito sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal ay tumataas po ang presyo. Yung Baguio beans ang nakita ko, yung maroon pencil, medyo mas mababa yung presyo, at saka yung bunga ng sayote. Ang unang-una na grabe ang pagtaas ng presyo is yung kamatis, pepino at saka ang luya. Paliwanag pa ni Comila, tumaas ang presyo ng gulay dahil sa walang inani ang mga probinsyang tinamaan ng daang bagyo gaya ng Quezon, Laguna at Batangas. Sa kabila nito, nananatili naman mababa ang halaga ng Baguio beans at bunga ng sayote. Dapat iapila kay Pangulong Bongbong Marcos ang nakaambang taas-singil sa Airport Peace sa Ninoy Aquino International Airport. Kapanayan pa rin ng DZRH at ng radyo natin kay RJ Habeliana, Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters. Sinabi niya nakalulungkot ang posibleng pagsiba ng singil sa Terminal P kasabay ng pagsasupremado ng NAIA. Pinag-question ni Habeliana kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pisong nakokolekto ng NAIA sa gitna ng namumurong taas-singil. Sa darating na zona, dapat iapila natin sa presidente na tignan naman yung presyo na ito. Sapagkat ang tanong natin, ano ba nangyari ron sa nakaraang mga kinolekta sa mga pasahero at mga iba pang mga gumamit ng terminal natin sa buong bansa? Ilang bilyon ba yung nakolekta? Paano ito ginastos? Bakit ibinigay yung privatization? At tama ba yung privatization sa ngayon? At para suportahan din natin ang ating mga magsasaka,
Habol ho natin yung ating mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang tema ay Harvest Time. Pagsaludo, pagkilala at pagpaparangal sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa lokal na industriya ng pagkain. Kabilang siyempre nasa livestock, para sa pagkakaroon natin ng food security. Ipadala po ninyo inyong mga entry sa PAGCOR, www.pagcor.ph/photocon 2024 para po kayo'y makasali, mapabilang ang inyong mga entries. Ang deadline ng submission ay July 31, 2024. Oo, pwede pong sumali nasa mga yung mga mga bulaklak, pwede ho yan. Pag magsasaka din ho yan. 8 po ang tatanghaling grand winner sa conventional category. Ang bawat isa ay tatanggap ng tig 100,000 pesos. At meron namang tig 50,000 pesos ang mga mananalo sa mobile category o mga larawang kuha gamit ang inyong mga mobile device. At sa drone category, 8 din ang mananalo. Tatanggap din ng tig 50,000 pesos. Mga larawang kuha naman yan ng mga drone camera. Meron din siyempre consolation prizes. Sabi nga ni Chairman Altenco, ang kabuuan premyo ay tumatangginting na 2.23 million pesos na. Ayan. At ang total entries umakyat na ng 32.7% kung ikukumpara noong 2023. Inilabas na ng National Bureau of Investigation ang resulta ng sinagawang autopsy sa mga labi ng Kapampangan Beauty Queen at ang kasintahan itong Israeli. Lumabas sa autopsy report na nagtamo ng tig 2 tama ng baril ang parehong biktima. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, may tama ng bala si Geneva Lopez sa likod ng sa hita habang sa dibdib at may kilikili naman ang tama ni Yitzhak Cohen. Sabi pa ng NBI, kailangan nilang agad gawin ang autopsy dahil nabubulok na ang mga bangkay na matagpuan sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia sa Capas, Tarlac. Sa ngayon na i-cremate ang katawan ni Lopez at patuloy naman ang lamay sa Minalin, Pampanga. Nagpahayag ng pagdadalamhati ang Israeli Embassy sa pagpanaw ng kanilang mamamayang si Yitzhak Cohen at ang kasintahan nitong Pinay Beauty Queen na si Geneva Lopez. Kasunod ito ng pagkakatagpo ng mga otoridad sa labi na magkasintahan sa barangay Santa Lucia sa bayan ng Capas. Kasabay nito, nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng dalawa at nagpasalamat sa mga otoridad sa kanilang epektibo at matagumpay na investigasyon ukol sa kaso. Tiniyak naman ng embahada na makikipag-ugnayan sila sa pamilya Cohen at ang tulong para maibalik na sa Israel ang labi ng binata. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Hindi naman titigil ang pambansang pulisya hanggat hindi napaparusahan ang lahat ng sangkot sa brutal na pagpatay sa Pampanga Beauty Queen na si Geneva Sarita Lopez at sa nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Ito ang tiniyak ni Interior Local Government Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil kasunod ng pagkakadiskubre ng mga labi ng missing couple sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Ayon kay Abalos, ang pagsisikap ng Binoong Special Investigation Task Group ay pagpapakita ng pangako ng pamahalaan at tutugisin ng mga sospek sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa magkasintahan at sa lahat ng mga sospek ng anumang heinous crime sa bansa. Magandang umaga, Pilipinas! 9 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagpahayag naman ang paghanga si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kupunuan ng Gilas Pilipinas sa kabila ng kanilang pagkabigo na makapasok sa Olympics matapos matalo sa world number 12 na Brazil. Kasabay ng nagpamalas na walang kapantay na determinasyon, kasanayan at puso sa international stage ng basketball. Ang tatangkad naman kasi ng kalaban . Sa mahigpit na labanaan, ginapos ang Gilas sa Pilipinas nang matalo sa Brazil sa score na 71-60. Sa semifinal round ng PBA o FBA Olympic Qualifying Tournament. Sinabi ng Romualdez na ang maliit na kalamangan sa Gilas ay nagpapakita ng competitive spirit at potensyal ng mga atletang Pilipino at ito'y nagmarka sa kabila ng hamon laban sa mga nangungunang koponan. Sinabi pa ng speaker, ang mga dikit na laban ng koponan tulad ng Georgia at Brazil kung saan muntik nang manalo ang Gilas Pilipinas ay nagpapakita ng kakayahan at malaking potensyal ng mga atletang Pilipino. Pinuri din niya ang mga malalaro ng Gilas Pilipinas, gayon din si Coach Tim Cone at ang buong coaching staff
para sa kanilang natatanging pamumuno at dedikasyon. Aba, ay may mga nanalo din. Si Piolo Pascual at Julia Montes wagi naman sa Eddie Awards. Balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Matagumpay ang 7th Eddies Awards na binuo ng Society of Philippine Entertainment Editors na ginanap sa Marriott Grand Ballroom kagabi. Nakuha ng pelikulang About Us but Not About Us ang major awards na Best Picture, Best Director na si June Robles Lana. Si Piolo Pascual naman ng pelikulang Malyari ang tinanghal na Best Actor at nagtay naman sa Best Actress na Julia Montes ng 5 Breakups and the Romance at Charlie Dizon ng Third World Romance. Nag-Best Supporting Actress naman si Gladys Reyes ng Apag at si Enchong D ang Best Supporting Actor ng Gumbursa. Pinarangalang Icon Awards si Regina Lahar, Eva Darren, Nova Villa, Leo Martinez at Senator Lito Lapid. At pinarangalan din ang mga artistang tampok sa mga box office hits nung nakaraang taon na pelikulang Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera, Alden Richards at Julia Montes ng 5 Breakups and the Romance, Piolo Pascual ng Malyari at Catherine Bernardo ng A Very Good Girl. So congratulations sa lahat ng mga nagwagi mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Gorgie Rula. Maganda umaga, Pilipinas. Ay mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha. Kunot na ba ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal na matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sebon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mabalita, hinikayat naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mga Pilipino na magkaisa sa issue ng West Philippine Sea sa ikinasang takbo para sa WPS. Nitong linggo sa Pasay City, nilahukan ito ng may 7,000 runners. Ayon kay Tolentino, pagpapakita ang naturang aktibidad ng pagkakaisa bilang tugon sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Pagpapakita rin ninyo ito ng kabatiran ng mga Pilipino ukol sa usapin, partikular na ng mga kabataang nakilahok sa aktibidad. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, kinikilala nila ang suporta ng sambayanan sa pagsuporta sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ni Tariela na nagkaroon o magkakaroon pa ng kaparehong aktibidad sa Cebu at Cagayan de Oro sa Agosto at Setyembre. Tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez na tutulungan ng Kamara de Representantes ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos upang maabot ang pinapangarap na self-sufficiency sa bigas pagsapit ng 2028. Ayon kay Speaker Romualdez, ang layunin ng lahat na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa sektor ng agrikultura, partikular na ang pagtulong sa mga magsasaka, ay maparami ang produksyon ng bigas sa bansa upang hindi na kailangan pang umangkat. Sinabi ng leader ng Kamara na ang ahensya gaya ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ay gumagawa ng mahakbang upang maparami ang produksyon ng pagkain sa bansa at maabot nga ang rice self-sufficiency. Tulad ng naipangako ng presidential elections, prioridad pa rin ng Pangulong BBM ang pagbangon sa kahirapan ng mga kababayan nating kapuspalad sa ikatlong taon ito sa Malacanang. Sinabi naman ng speaker na isa ang social services o tulong para sa mga mamamayan ang nais ng Pangulong Marcos na madagdagan ng pondo sa susunod na taon. Isinamite ng Malacanang ang 6.352 trillion peso National Expenditure Program para sa taong 2025 sa Kongreso. Noong nakaraang taon, sinabi ng Romualdez, higit kalahating trilyon ang inilaan ng Kongreso para sa social services mula sa 5.7 trillion national budget noong 2024. At prioridad talaga ng Marcos administration ng pagtulong na makabangon ng sabay-sabay ang mga Pilipino. Tiniyak naman ang Department of Agriculture na magkakaroon ng abot kayang bigas para sa lahat. Kasunod dito ng pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa Kadiwa Store. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, ito'y pa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Rice for All program na magbebenta ng 45 hanggang 48 pesos kada kilo na bigas sa mga susunod na linggo. Paglininaw ni Guevara para sa lahat ito at hindi lamang sa vulnerable sector at kahit sino ay pwedeng makabili ng walang limitasyon.
Unang inilunsad ang nasabing programa sa Kadiwa Centers bago ito mabili sa iba pang mga lugar. Diskumpyado naman ang Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG na mapapalawak para sa lahat ng sektor ang 29 peso program ng gobyerno. Ayon kay Rosendo Soan, chair ng SINAG, piling mga sektor lamang ang posibleng mabentahan sa Kadiwa Centers dahil hindi sapat ang pondo ng pamahalaan. Ang government kasi walang ganun kalaking budget for that. Kung lahat bibigyan ng ganun. Maski other countries kasi like Thailand, producing countries, tsaka Vietnam na kinukunan natin. Yung retail price din nila ng bigas doon, nasa 50 pesos. So, hindi kaya talagang ibaba ng ganun kababa yung presyo up to 29 pesos. So, ang kailangan kasi kung bumaba is to subsidize talaga. Pero sa kabila nito, makatutulong pa rin niya itong programa na mapabagal kahit paano ang food inflation na sumipa na sa 6.5% noong Hunyo. Matatanda na target ng gobyerno sa paglulunsad ng programa sa buong bansa ay para mapababa ang food inflation. At sa ngayon, bukas pa lamang ay 10 Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan. Magandang direction nito kasi at least makakatulong dun sa pagbaba ng inflation. Ang tingin natin is kung lumawak pa. Kapag lumawak. September. Kasi sa ngayon, Metro Manila pa lang. So, hindi ganun kalaki yung impact. Pero kung nationwide na yan, makakatulong. No? Kasi gusto nila i-expand na mas malawak na area and mas malaki ang target. So, malaking bagay yun. Hindi dapat alisin ang sistema ng middleman sa bentahan ng mga agricultural products sa bansa. Ito naman ang pananaw ni dating Agriculture Secretary Proceso Alcala. Sa gitna ng panawagang alisin ang mga middleman dahil sa sobrang taas ang nagiging patong sa mga produkto. Ayon kay Alcala, importante ang mga middleman dahil sila ang may kapital upang mamili sa mga trader at nagdadala sa iba't ibang mga bayan. Mas mainamin niya ito dahil mas mapapalaban sa magandang presyuhan ng mga produkto ng mga magsasaka kapag naadala na sa mga trading post. Ang mali pong konsepto inaalis yung middleman. Hindi po pwedeng alisin ang middleman. Okay. Ang atin pong sistema is, yung middleman, doon sila mamili sa trading post. Kasi yung middleman, sila ang may kapital at sila ang magdadala sa ibang bayan. Pero yung pong, ang importante dito, yung pong mga magsasaka, makarating yung produkto ng diretso sa trading post. Kasi sa trading post po, yung po ay may pre-enterprise na po. So, magbibidding na po doon. Mapapalaban na ng maganda ang presyo ng produkto ng mga pinaghirapan ng magsasaka. So, 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasa sa publiko naman ni Senator Amy Marcos sa National Economic and Development Authority o NEDA ang maritalye ng pulong ng NEDA Board noong Hunyo 3 na nagresulta sa 15% na tapyas taripa sa bigas hanggang 2028. Ito matapos lumutang sa pagdinig ng Senado sa panukalang ambyenda ng Rice Tarification Law na hindi nagmula ang panukala sa agricultural stakeholders. Ayon kay Senator Marcos, hindi rin ito nailutang sa isinagawang consultative hearing ng Tariff Commission noong 1 taon. Bigla na lamang anyang sumulpot ang tariff reduction ng NEDA Board nang hindi man lang itinuturing ang kahalagahan ng public hearing. Sinabi pa ni Senator Marcos na kung kinakailangan ay magsagawa ang Senado ng executive session para malaman ang ugat ng Executive Order No. 62 na nagbibigay ng basbas sa tapyas taripa ng bigas at iba pang mga produkto. Idiniin pa ng mababatas na hindi nabanggit na ang halos 5 taong bagsak taripa sa transcript ng mga consultative meeting at public hearing ng Tariff Commission noong Marso, Setyembre at ng Oktubre. Binanatan din ni Senator Marcos ang kawalan ng konsultasyon sa mga magsasaka, federasyon at iba pang agricultural stakeholders bago iminungkahi sa Pangulong BBM ang tapyas taripa. Todo paliwanag naman si Commissioner Marisa Paderon na nagmula ang panukalang pagbabago ng taripa sa mga partidong dumalo sa mga pagpupulong, bagay na tinaasan pa rin ang kilay ni Senator Marcos.
Kasi kung talagang nakonsulta po ang mga stakeholders, bakit po sila magpapile ng reklamo ngayon sa korte? Mukhang meron nga pong dapat na maipaliwanag ng husto rito, ha? Mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Kalit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Hala ko, pati stinger, inuubo. At teka muna, babati ho sa ating 85th anniversary ang chairman at CEO ng G-Technica Equipment Corporation, ang logistics partner po ng DCRH sa Operation Tulong. Kasama natin si Ginoong Arsenio Garcia. Isang karangalan na mabigyan po kami ng oportunidad na maging katuwang ng DZRH sa larangan po ng transportasyon at logistics. Dumaan po ang pandemya, nagawa po nating magbigay tulong sa ating mga kababayan sa lalawigan sa pagbigay po ng palugaw, lalo na po kasama natin si Ma'am May. Sana po ay humaba pa ang ating mga partnership. So sa ngalan po ng G-Technica, ako po si Arsenio Bong Garcia na bumabating Happy 85th Anniversary. Congratulations and God bless. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Kami nga dapat magpasalamat sa grupo ni na Ginoong Arsenio Garcia. Salamat po. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Iginit naman ang Tingog Party List Representative na si Edda Marie Romualdez ng Love for All Project ni First Lady Liza Araneta Marcos ay hindi lamang maghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan, kundi magtatanim din sa isip ng mga mamamayan ng kalagahan ng kalusugan. Kasabay nito, pinuri ni Romualdez si Mrs. Marcos sa paglulunsad sa Tacloban City ng Love for All Caravan na magbibigay ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Sinabi pa na mababatas na ang nasaming proyekto ni First Lady Liza Marcos ay magde-develop din ng kultura sa mga Pilipino na pahalagahan ng kalusugan. Sinaksihan ni na Congresswoman Romualdez si Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Health Caravan kasabay ng distribusyon ng 4.2 million pesos na halaga ng cash assistance sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor sa Leyte Normal University. Meron mga 1,000 manggagawa ang nabigyan din ng tig 4,000 plus na cash aid. Ay, para sa mga may lakad, huwag din natin kalimutan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po siyang moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ang lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Baka makalimutan ko, happy birthday pala sa ating kaibigan si Congressman Raymond Mendoza, ha? Ayan, at saka sa kanyang twin brother na si Mike, yan, ha? Happy birthday kay TUCP President at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. Ayan, syempre ka-birthday niya kanyang twin brother. Sabay sila nag-birthday. Kambali, si Michael Democrito Mendoza ng Associated Labor Union. Happy birthday! Tsaka doon sa Midnight Singers natin, ha? Ako, pinaos ako doon sa pagpapractice ko, eh. Dito Art. Tsaka si Sir Jun. Si Sir Jun pala, nandyan sa Japan.
at saka si Sir Manny. Doon sa mga nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, sa mga Pilipinong seafarers natin, sa mga OFW natin, muli maraming salamat sa inyong walang sawang pagsisika para mapadalhan ang inyong mga man sa buhay dito ng ayuda. Lalong-lalo na ngayon magpapasukan na. Maraming salamat. Pero pag uwi ka ng Pilipinas, huwag na kayo magdala ng imported na chocolate dahil meron tayong locally made na chocolate, yung tangerine chocolate. Produkto po yan ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na mga kakao beans. Yan po pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. O dili kaya check ho ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ayon po kay Dr. Helen Tan, ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Every time na tinatangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng mga magsasaka, pinaglalakas din po natin ang loob ng mga MSMEs. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, gawang lokal yan, pero taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 369,000 pesos na laga ng shabu na kumpiska naman sa may bus operation. 2 suspect din arestado sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Nakakulong na ngayon ang 2 lalaking na binhan ng iligal na droga sa mga otoridad sa bypass operation sa Bypass Road, Lower Baliti, Barangay Buhangin, Davao City, Hulyo 6, 2024. Arestado sina alias Alex, high value individual, top 4 regional level, 26 anyos, nakatira sa Barangay Kabasalan, Pikit, North Cotabato, at si alias Bubong, street level individual, 32 anyos, binata, cashier, nakatira naman sa Pine Tree Street, Buhangin, Davao City. Lahat ng mga iligal na droga na shabu na nakumpiskas kanila ay may tinatayang street market value na 369,740 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang dalawa kung saan sasampahan sila ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat, June. Ano na para maibaba naman ang presyo ng kuryente para mapakinabangan ng mga Pilipino. Itong giniitang liderato ng Kamara de Representantes at mga miyembro ng Young Guns kasabay ng kanilang papuri sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na sa ilalim sa Comprehensive Review ang Electric Power Industry Regulation Act o EPIRA Law upang mapababa ang presyo ng kuryente at magkaroon ng seguridad ng enerhiya sa bansa. Ang sama-samang pahayag ay ginawa ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon at House Majority Leader Manuel Manix Dalipe ng Zamboanga. Kasama ang mga Young Guns na kinabibilangan ni na Congressman Ino D. ng Isabela, Rods Gutierrez ng One Rider Party List, Jill Bungalong ng Ako Bicol Party List, Sia Alonto Adjong ng Lanao del Norte, Paulo Ortega ng La Union, J. Kung Hu ng Zambales, Mika Sanghing ng Nueva Ecija, Joel Chua ng Maynila. Meron pa ng Joel Chua, no ha? Ngayon ko lang nalaman. Mix Ornales ng PBA Party List at Chino Miguel Almario ng Davao Oriental. Samantala, patuloy na maghahatid naman si Senator Go ng mga feeding program sa mga pampublikong pagamutan sa bansa, partikular na sa mga malasakit centers. Naniniwala si Senator Go na mahalagang magkaroon ng tamang nutrisyon ang bawat mamamayan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan, lalo na't ngayong July ay pinagdiriwang po natin ang National Nutrition Month. Matapos na makatanggap ng positibong feedback mula sa mga benepisyaryo, nangako si Senator Go na kilala rin sa tawag na Mr. Malasakit na ipagpatuloy ang nasabing inisyatiba. Sinabi pa ni Senator Go na karamihan sa mga pasyente ay pawang indigent at halos hindi kaya nang makabili ng gamot at maghahagilap pa lamang ng pamasahe patungo sa mga pagamutan. Dahil dito malaking tulong niya ang mga feeding program na isinasagawa din sa mga pagamutan. 4.4 million pesos na halaga ng marijuana winasak naman ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdamigan. Romy.
Binunot at winasak ng mga operatiba ng Kalinga PNP ang abot sa 4.4 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa ikinasang anti-drug operation sa Tinglayan, Kalinga. Nagpatupad ng 2 araw na marijuana eradication operation ang mga pinagsanib na personnel ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tinglayan Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit at PDEA Kalinga sa ilalim ng Oplan Hacienda Verde. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng isang marijuana plantation site na may sukat na 1,850 square meters sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Doon winasak ng mga operating troops ang 22,000 fully grown marijuana plants, gayma walang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos te Gina. Hindi matapos-tapos yung pagtunton sa mga taniman ho ng marijuana. Wala naman hong nahuhuling cultivator eh. Yung tanim na naabutan, pero yung nagtatanim, ala. Dililipat lang ng lugar yon. Nakatanggap naman ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development ang nasa 500 benepisyaryo mula sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,000 pesos. Kabilang dito ay mga senior citizen, mga person with disability, single parents at mga estudyante. Katawang ni Senator Lapid, sina Congressman Erwin Cheng at Chi Atienza, Direktor ng Kababaihan ng Maynila, upang mabiyaan ng ayuda ang mga residente. 30 anyos na lalaki naman na dumaranas na matinding depresyon, nagbaril ng kanyang sarili gamit ang baril ng bumibisita lamang na Coast Guard sa Suwal, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kawasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Ready? Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Nicole John Columna Huco, 30 anyos, may live-in partner, Tubong General Trias, Cavite at residente ng Barangay Kapantulan, Suwal, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Major Peter Paul Sison, lumilitaw sa kanilang investigasyon na alas 7 ng umaga natutulog ang magkasintahan na sila Jofilo Botabara, 28 anyos, membro ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa National Headquarters sa Port Area, Manila, at Inamikar Columna Huco, 28 anyos, kapatid ng biktima, at nagising na lamang sila ng malakas na putok at duguang bumulagta ang biktima. Nabatid na kinuha ng biktima ang baril sa belt bag ni Botabara na nakasabit sa dingding ng kwarto. Napag-alaman sa pamilya ng biktima dahil sa matinding depresyon na naranasan nito, ilang beses na rin itong nagtangkang magpatiwakal na napipigilan lamang ng kanyang pamilya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susmen, sarap mabuhay. Diba, bakit? Anyway, kanya-kanyang diskarte ho yan sa buhay, tsaka kapalaran niya siguro talaga. Nahumantong sa ganon. Umapila naman ang Transparency Watchdog na InfraWatch PH na papanagutin ang mga responsable sa paglobo ng gastusin sa pagpapatayo ng new Senate building. Idiniit ng grupo na kawawa ang mga taxpayer dahil sa luho ng mga senador at maling diskarte naman ng Department of Public Works and Highways. Kaya mahalaga manong imbestigahan ito para sa transparency at accountability. Pinakikilos ng InfraWatch ang buong liderato ng Senado para mabawasan ang 23 billion pesos na gastusin sa new Senate building mula sa orihinal lamang na 8.9 billion pesos. Kung sa palengkean nila tumatawad tayo, baka pwede rin ipakiusap naman sa Senado na tapyasan ng halos kalahati, kahit kalahati, yung gastusin. Abay, mantakin ninyo, parang napakalaki naman yata ng diferensya, Yung sa original na structure, 8.9 billion. Tapos ngayon, naging 21 o 23. Yun yung pinagtatalunan nila. Ang sabi ni Senator Nancy Binay, hindi naman 23, 21. Kahit pa, doble pa rin. Sinabi pa ng InfraWatch na hindi pera ng mga senador ang itinatapon sa nasabing luho, kundi sa nanggagaling sa mga naghihirap na mga mamamayan. Abay, gastusin pa lamang sa landscaping.
Mag-aalaga na lang pala ako ng tanim. Sa landscaping, 663.2 million pesos. Sabi nga ng InfraWatch, 265 na mga silid-aralan ang kayang ipatayo niyan. Tapos, halos kalahating bilyong piso, 577 billion pesos naman, o million pesos, ang nakalaan para sa broadcasting system. Ano kaya gustong mangyari dito, ha? Nung mga nagpupush nito, ha? Tapos, para daw matapos ang new Senate building, kinakailangan pa ng 10.3 billion pesos para matapos ang new Senate building. Problema, parang nagiging, ang sinasabi ni Senator Nancy Binay, dinidiin daw siya dito dahil sa personal na agenda. Huwag nating ilihiso ang kwento, Senator Binay. Ang problema ho dito, nag-overprice ang presyo ng construction ng building. Tapos ito pa, ang proyekto pala ay naantala ng 852 days o higit 2 taon. Pagka ang isang ordinaryong proyekto na-delay ho ng ilang araw, pinagmumulta. May napagmulta ba rito? Di ba? Ang balita natin, ang nakikinabang din dito, ang nagpatayo din ito ay ang Hillmarks. Di ba yung Hillmarks? Ito din yung sumabit sa overpriced na building ng Makati noon? Walang kadala-dala. Magandang umaga, Pilipinas! Tapos regional level ng may kinalaman sa illegal drugs at isang street level individual. Arestado naman sa Northern Samar. Detalye niya ng balita mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane, good morning. 2 katao naman dito sa lalawigan ng Northern Samar na sangkot sa ilegal na droga ang natimbog ng otoridad. Ayon sa report ng PNP Northern Samar, isa dito ay tinuturing na rank number 4 regional level at isa naman ay street level individual. Ayon pa rin sa report ng PNP, ang 2 natimbog ay pawang mga residente ng Calbayog City sa Samar. Nahuli ang mga ito sa isang lodging house sa bayan ng Katarman sa ikinasa na operasyon ng mga pulis sa isang drug by bust operation. Nakilala ang mga ito sa kanilang mga alias na si alias Noel, 32 anyos at alias Bert, 30 anyos, parehong mga tricycle driver, ang kanilang hanap buhay. Positibong nakuha ng 2 ng illegal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Maliban sa droga ay nakuha rin sa kanilang posisyon ang isang baril na isang 45 pistol at 10 bala. Agad na inaristo ang 2 at dinala sa pulisya ng Katarman at haharap ang mga ito sa karampatang kaso. Ang pagrakip sa 2 ay pinangunahan mismo ng Katarman MPS, kasama dito ang Provincial Intelligence Unit, PDEO at PDEA. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jane. At ika nga pala, balik 1,000 ang mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Hindi ko lang alam kung kinakailangan mong maghugas ng kamay gamit ang Shield Bath Soap bago gamitin itong mga items na ginamit sa ating mahiwagang tunog. Wala pang binibigay na clue. Ito po, balik 1,000. Ay, parang hirap naman yata nun. Pakiulit nga. Parang makina, mukhang may machine hindi naman hangin yan, ang problema natin, wala pa ako may bibigay na clue dahil wala pang binigay sa akin si Tunog Master Mabel Aribe. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-2826485. Baka may hula na kayo. Kailangan sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon, kung kayo po ay sasali online, kinakailangan po na merong sharer badge. Ayan, kailangan i-share nyo muna yung ating programa para ma-validate ang inyo pong pagsali sa ating pong mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Bangsamoro Government, naglabas naman ang opisyal na pahayag kaugnay ng mga kumakalat na post sa social media sa mga inappoint na OIC ng municipalities ng nasakop ng Barma. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, June.
Inaasahang anumang araw simula ngayong Lunes, lalabas na o ilalabas na ng OCM BARM ang pangalan ng mga inappoint sa iba't ibang political positions sa 8 bagong tatag na munisipyo ng Special Geographic Area ng BARM. Nauna na ang mapagbati na congratulations sa mga kumakalat na post sa social media na mga larawan at pangalan na umano'y inappoint bilang mga officer in charge sa 8 munisipyo sa mga positions tulad ng mayor, vice mayor at municipal councilors. May kaugnayan dito nakaabot na sa atensyon ng Bangsamoro government ang unofficial information na ito sa social media. Sa official statement mula kay spokesperson Asnin K. Pindatun, nakasaad sa kanyang written statement ang ganito, and I quote, "We want to clarify that these are not official pronouncements. We urge the public not to share or spread unverified information as this creates confusion and misunderstanding among all stakeholders. We understand that there has been much anticipation on the appointments of the OICs. Rest assured that the Bangsamoro government has completed the selection process and will officially announce the list of OIC appointees at the earliest possible time, inshallah. Shukran." Original signed by Mod Asnin K. Pindatun, BARM spokesperson, quote-unquote. Ang tanging official na panggagalingan ng list of OIC appointees ay tanging ang announcement ng OCM BARM at hindi mapangunahan umano ng mga unofficial and unverified posts sa social media. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sukran June. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:45, nakabuo na ang Commission on Elections o COMELEC ng mga patakaran para sa pagsasagawa ng Sangguniang Kabataan Special Elections upang punan ang daan-daang bakanting posisyon sa mga community council sa buong bansa. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ang pagkakaroon ng kumpletong membership ng SK ay minamandato ng batas. Kaya lumikha ang COMELEC ng rules and regulation na dapat sundin para sa special election ang SK. Sa ilalim ng bagong panuntunan, maaaring magsagawa ang COMELEC ng special elections kapag ang number ng SK officials na nahalal ay mas mababa sa required na quorum. Ngayon din kung walang maghahain ng Certificate of Candidacy at walang kwalipikadong kandidato. Ang isang election officer naman na may jurisdiksyon sa mga lugar kung saan isasagawa ang special SK election ay inaatasang mag-issue ng certification sa loob ng 2 araw pagkatapos ng barangay at SK elections. Ang sertifikasyon ay dapat na magtakda ng mga batayan para sa pagsasagawa ng special na halalan. Dapat ding isumite muna ang sertifikasyon sa tanggapan ng Provincial Election Supervisor. Habang ang Regional Election Director naman ay dapat na mag-consolidate ng report at magsumite sa COMELEC Office of the Executive Director for Operations ng report. Wanted sa Camarines Sur, nasa kote sa Olongapo City. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Isang wanted person ang pinaghahanap ng batas sa Camarines Sur ang nasa kote ng mga otoridad Olongapo nang gawing taguan nito ang Olongapo City. Sa ulat mula kay Police Major Jonard Igibara, Chief of Police ng Police Station 1, Olongapo City, nadakip nila ang suspect sa Barangay New Banikain, Olongapo City. Matapos makakuha sila ng impormasyon na may wanted person na ginawang taguan umano ang nabanggit na lugar, kaya agad nila itong tinugi sa lugar. Inaresto nila ito sa kasong falsification of public document na inisyong warrant of arrest ni Presiding Judge Honorable Maria Gracia Pascual Valenciano ng MTC of Camarines Sur. Ang suspect ay agad nilang itinurn over sa PNP Camarines Sur para doon panagutan ang kasong tinakasan nito. Samantala, pinuri at pinasalamatan naman ni Police Colonel Charlie Donato Umayam, City Director ng Olongapo City Police Office, ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na pagkakaaresto sa nasabing wanted person na nagtago sa Olongapo City. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Magandang umaga, Pilipinas! At teka muna ha, anytime po pwede ho kayong mag-Ultamayo. Ang Ultamayo ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Ang bawat kapsula upan na ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma.
Lupit ano ha. Kaya naman pala kayang-kaya nitong magtaboy ng mga toxin sa ating katawan. At batay nga po sa mga pag-aaral ng mga Hapon, nakatutulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Ma-achieve natin ang kinakailangang tulog para mapanumbalik po natin ang sigla ng ating katawan. Ayan. Ano nga ba itong postbiotic na rehistrado po sa Food and Drug Administration o taglay po ng Ultrabayo at nirerekomenda ho ng mga doktor? Ito po, pag pumasok sa ating katawan, ina-activate ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid and dendritic cell, at dahil dyan, nagkaroon ho tayo ng sapat na tulog o magandang tulog para magkaroon ng lakas sa kinabukasan. At pagkatapos yung pong immune system na yun, ang nagtataboy naman ng mga toxins sa ating katawan. Ayan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Theoxis Adventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala po, bukod po sa ito po ay halal certified na, ang Ultrabayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Mga CARB beneficiaries sa Leyte and Samar, pinaalalahanan na pumunta sa DAR para maabura ang kanilang loan amortization. Ay bakit? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Pinalalahanan ng Department of Agrarian Reform ang mga CARB beneficiaries sa Tacloban na magparehistro na para mabura ang utang sa pamalaan. Pahayag ito ni DAR Regional Director Atty. Robert Anthony Yu sa isang panayam. Sa kasalukuyan may bus na inilagay ang tanggapan ng DAR sa Tacloban para doon na magkuha ng impormasyon at maghain ng application para makondon na ang loan. Matapos may pasang batas, wala nang obligasyon mga CARB beneficiaries na babayad pa sa loan amortization. Ang batas na ito ay pinasa dahil sa katusan ni DAR Secretary Conrado Estrella at Presidente Bongbong Marcos. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Jimmy. Samantala, tumaas naman ang share ng pamahalaan sa kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR noong Mayo sa gitna ng patuloy na muling pagbango ng gaming industry sa bansa. Batay sa data mula sa Bureau of Treasury, nakapag-remit ang PAGCOR ng 3.27 billion pesos sa kabanang estado noong Mayo ng 2024. Mas mataas ito ng 25% mula sa 2.6% o 2.6 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong 2023. Dahil dito, ang pinakahuling remittance ng PAGCOR noong Mayo ay nagdadala na ng kabuang 17.38 billion pesos para sa unang 5 buwan ng taon, sumipa ng 31% mula sa 13.25 billion pesos sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Bukod dito, ang kontribusyon ng PAGCOR noong Mayo sa Treasury ay lumampas na ng pre-pandemic level na 13.25 billion pesos noong 2019, hudyat ng pagbangon at katatagan ng gaming sector kasunod ng hamong dulot naman ng COVID-19. 2.7 million pesos talaga naman ang shabu na samsam sa operasyon ng PNP sa Camarines Sur. Maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Samar yan. Diyos marahay nga aga sa mga suki natin dyan po sa Camarines Sur. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, RH18 Ruel. Mahigit sa 2.7 milyon halaga ng shabu aga nasamsam ng PNP sa Bicol sa ikinasang anti-drug operation laban naman sa isang tulak timano na droga sa bayan ng Nabua, Camarines Sur pasado na alas 5 ng umaga kahapon. Kinalala ang naresto na si alias Ala na siya mismo ang nag-target ng mga sa operasyon. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP sa Bicol, matagal na minamanmanan ng PNP Bicol ang suspect dahil sa talamak di mano ng pagbebenta ng illegal na droga. Nasamsam sa suspect ang nasa 8 heat-sealed plastic sachet na pinaiwalaag shabu na may bigat na abot naman sa 400 gramo. May street value naman ito na natayang abot naman sa 2.7 million. Nasa kustodiya ngayon ng Nabua Municipal Police Station ang suspect na sinampahan agad ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mamalos Roel, samantala. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Evan lang, sa Las Vegas, Nevada daw, 115 degrees Fahrenheit ang init ng temperatura. Ay, ganun kainit. Sabi niya, pwede ka na daw magluto ng itlog habang nasa daan. Ingat po kayo dyan. O, ito na, may clue na pinadala sa atin sa ating mahiwagan tunog. Balik sa libo tayo, ha? Ang, ay nawala. Ayan, ang inahanap po natin, isang item ay okay. Hugis bilog. Hugis bilog daw po ito at bahagi ng isang sasakyan. Ayan, sabi ho ni Mabel, hugis bilog at bahagi ng isang sasakyan. Ano, manibela? Hindi ko alam. Ay, teka muna, hanap buhay muna tayo. 6 na minuto na lamang bago po alas 5 ng umaga. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Pabati din po sa ating 85th anniversary ang Rotary Club International District 3810. Nandito ang kanilang immediate past district governor, si Lilian de la Cruz. Ma'am Lilian. Ang araw sa mga manonood at nakikinig sa DCRH. Ako po si District Governor Lai de la Cruz from District 3810. Ako po ay bumabati ng happy 85th anniversary sa DCRH. Ang DCRH po ay aming service partner sa mga service project ng Rotary at lalong-lalo na po kay Miss May Binakuhan ng Operation Tulong at Service Hour. Looking forward to do partnership for the service to our humanity sa mga susunod na mga panahon. Salamat po. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaagapay sa iba't ibang mga proyektong ginagawa po ng DCRH, lalo na ng ating Operation Tulong. Maganda umaga, Pilipinas! At huwag din natin kalilimutan ang alok sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Babalacat, Sibera Bacolor at Samira. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay, mantakin ho ninyo 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. Magkakaroon ka na ng tirahan sa isang township na meron pong city hall, meron department store, may mga eskwelahan, meron pong simbahan, palengke at iba pang mga amenities sa loob mismo ng township. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga po kayo bibili, may chance pa po kayo manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Pwede kayong bumahin ng libre sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na! Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, pinapaalam din po pala natin ang libing po ng ni Ginoong Antonio de Leon. Bukas po yan, July 9 sa Sanctuario de Taal Cemetery. Si Ginoong Antonio de Leon po nakatatandang kapatid ni Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Ang burol po ay nananatili dyan sa Barangay Latag, sa kanilang bahay sa Barangay Latag sa Taal, Batangas. And ang libing ay bukas po, July 9, Tuesday sa Sanctuario de Taal Cemetery. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, ito pang report. Nako, hindi pa matapos-tapos yung problema natin sa Senate Building, ha? Makatipid sa pagtatayo ng new Senate Building. Yan daw po ang pipilitin ng Senado ayon po kay Senate President Chis Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Advance sa RH28. Raymond, good morning. Walang ibang layunin ang ginagawang review sa new Senate Building Project kundi kung paano makatipid.
Itong binigyang din ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng ikinasang investigasyon hinggil sa proyekto na nagresulta sa bangayan nina Senador Nancy Binay at Senador Alan Peter Cayetano. Kung makatipid umano sila ng 1 bilyong piso ay malaking bagay na ito. Ayon kay Escudero, hindi nila layunin na maghanap ng anomalya dahil kung ito ang kanilang gagawin ay meron at meron kang makikitang malaki man o maliit. Ang mahalaga ay matapos ito sa lalong madaling panahon dahil 852 days ng delayed ang proyekto. Kaisa din naman umano ang Senate President sa nais mangyari ni Senator Binay bilang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts na value for money, kaya't hinihimay ng gusto ang proyekto. Sa nangyari namang bangayan ni na Senador Alan Cayetano at Senador Nancy Binay ay normal na ito sa Senado. Nangyari na umano ito sa pagitan ni na Senador Miriam Defensor Santiago at Senador Juan Ponce Enrile, dating Senador Antonio Trillanes at Enrile, Trillanes at dating Senador Richard Gordon, Trillanes at Cayetano at dating Senador Gordon at dating Senador Leila de Lima. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Mainit usapin ngayon, sino nga ba ang pwedeng magtanggal ng isang municipal mayor ng isang proklamadong alkalde? Alamin natin, nadagdag na kaalaman mula po sa isang batikang election lawyer. Kasama na natin si Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary. Sek, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Kuya Angelo. Opo. At ito, mabuti naman po at maraming salamat sa inyong panyaya. Masaya ako pag tuwing naiimbita ako at nakakapagpaliwanag ako tungkol sa ating batas, partikular ngayon nung malapit na ang halalan. Kaya dumadami ang issues tungkol sa nalalapit na May 12, 2025 election. Oo. Tsaka, mantakin mo, magpapatawag ng special elections ang COMELEC dahil daw sa napakaraming bakanting pwesto sa SK. Teka muna. Paano kung wala pa ring sumama? Di ba? Ganun pala yun? Kailangan po ng talaga, attorney? Oo mahalaga yan kasi next year nga, di ba, 2 election natin yung May 12 saka sa December next year. So, pero special election, lalo na kung hindi napupunuan lahat ng pwesto. So, kailangan natin magkaroon ng special election. Mga 2 weeks ago nga, nagkaroon ng election sa Las Piñas. Diba? Nung yung mga apektadong barangay, I think there were 20 barangays na mag-iiba yung kanilang boundaries. Kaya bahagi din yan ng election. Kaya bukod sa meron tayong regular election, meron tayong mga special election, Kuya. Anyway, kaya kami napatawag para maintindihan, ano bang ground talaga ng pagpapatanggal ng isang elected local official? Umpisa natin sa mayor, maliban na siguro kung talagang may kaso, but outside of a criminal complaint against dito sa isang elected local official, anong pwedeng maging ground ng pagtanggal sa kanya? Siguro big picture ang korte lamang ang pwedeng magtanggal sa isang halal na local elective official, pero let me qualify that, Angelo, na bukod sa korte lamang ang pwedeng magtanggal, taong bayan din ang pwedeng magtanggal sa tinatawag nating recall election. Meron ba nun? Pero doon muna tayo sa recall election, halimbawa mga taong bayan, mga botante magfa-file ng petition, isusumite ito
sa Commission on Election, pero yung option na magkaroon ng recall election, wala na yan for yung mga nakaupong mga local officials ngayon dahil pwede lamang mag-recall election sa ikalawang taon ng kanilang 3-term. Since nasa last year na tayo, hindi na option sa ngayon ang recall election. Wala na masyado nagpapile ng recall election, attorney. Yun nga, again, ito lang yung mga options kung pwede magtanggal, no? Pero right now, ang natitirang option para magtanggal ng isang municipal mayor ay dumaan sa korte. Kasi korte lamang maliwanag sa 1991 Local Government Code na only the courts can remove an elective official. So, ang lalawigan, halimbawa, sa usapin ng municipal mayor, hanggang suspension lang yan eh. Ang pwede lang mag-remove ay Sandigan Bayan or sa usapin ng municipal mayor, ang regional trial court. Ganun pala yun. So, ang kapangyarihan ng provincial board hanggang suspension lang. Over, let's say may reklamo ka laban sa isang mayor o sa isang vice mayor or councilor, no? Magsasampa ka ngayon ng kaso sa Sangguniang Panlalawigan, ang maximum penalty lang nila ay suspension. Kasi meron na tayong Supreme Court case dito at maliwanag naman sa 1991 Local Government, only the courts can remove an elective official. Local elective official. Regardless of the position, kung yan man councilor, vice mayor. O basta local, province, city, municipal, barangay, pwede lang silang tanggalin. Bukod sa recall ng korte. Pati barangay. Pati barangay kasi tinuturing silang local elective official. Okay. So, kung magpapile lang kaso sa Sandigan Bayan o regular court, anong magiging basis niya? Abuse of authority? Tama. Kung Sandigan Bayan, di ba, means dumadaan muna yan sa ombudsman. So, pwedeng anti-graft case sa ilalim ng Republic Act 3019. No? Sa regional trial court naman, pwede mong magsampa halimbawa ng murder or rape, let's say, yung mga krimen sa ilalim ng revised penal code. At depende kasi sa kaso, bukod sa kulong, bukod sa fine, pwede magkaroon ng kasabay na pag-deprive sa iyo sa pagboto, tsaka pag-deprive sa iyo sa karapatan mong tumakbo bilang isang elective official or manungkulan bilang isang public official. Ito ngayon mainit na diskusyon, yung tinatawag nating co-warranto case. Ang ibig sabihin ng co-warranto case, kung ikaw pala ay hindi qualified, kahit na ikaw ay nanalo at walang nagsampa ng kaso sa iyo nung panahon ng eleksyon, kung ikaw pala ay hindi eligible for municipal officials, magsasampa sa regional trial court. Hindi rin ang provincial board ang may desisyon nun, nor COMELEC. Oo. Dalawang pwedeng ruta, no? Pag provincial council or board, ito yung mga tinatawag nating dereliction of duty, abuse of authority, yung may kaugnayan sa trabaho mo. Pero nabanggit nga natin, maximum penalty ng Sangguniang Panlalawigan ay suspension. Kung gusto mong matanggal ang isang municipal mayor, then kailangan ka magsampa ng kaso sa regional trial court or sa Sandigan Bayan. So in the case pa rin ba, for example, ngayon mainit na mainit yung kaso ni Alice Goo. Kung ipapile ito sa korte, di aabot pa ng siyam-siyam, baka tapos ng eleksyon bago madesisyonan. Tama. Kahit sino naman ang ihabla, meron tinatawag tayong due process na kailangan magkaroon ng hearing, magkaroon ng dapat proper venue. So, kung halimbawa isampayan ngayong araw na to sa regional trial court, may trial pa yan, pwede pang umangat sa Court of Appeals, pwede pang umangat sa Supreme Court, bago pa magkaroon ng final decision, baka tapos ng eleksyon. Okay. Hindi pala ganun kabilis yung proseso, ano? Although, akala natin hanggang suspension lang. Pero lang, mag-file siya, Angelo, ng Certificate of Candidacy niya this coming October 1 to 8. Pwede ngayon mag-file, palagay ko, nagre-ready na rin yung iba, magfa-file naman ng kaso para makansela ang kanyang Certificate of Candidacy sa paniniwalang
hindi nga siya citizen. Teka muna. So, ang daming pwedeng option. Pero yung co-warranto, ipapile lang yun sa korte din? Correct. Sa regional trial court dahil siya ay municipal official, yun ang hinahanda ng Office of the Solicitor General. Kaya sabi nila within the month, isasampa na ito. Yun nga lang, sa haba ng proseso ng batas natin, lalong-lalo na yung mga korte, hindi naman siguro magiging priority yan. Sa dami naman nakapending na mga kaso, di ba? Aabutin talaga ng siyam-siyam. Correct. Ang balita, ifa-file sa Tarlac or sa Pampanga. Tapos, alam natin, di ba, ang unang sa kaso, ang unang nagpipresenta ng ebidensya, yung nag-file. Tapos, ebidensya naman, trial naman on the part of the respondent, no? So, bago pa matapos yan, baka yung trial hanggang next year yan, magdidesisyon, mag-aapila, aangat siguro sa Supreme Court. So, it will really take time. Haba-habang proseso. Okay. Anyway, ang importante ho dito, nadagdagan po yung ating mga kaalaman. Attorney, from time to time, makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Meron ho kayong tinatawag na ballot unbox. Anong objective ba nitong ballot unbox, attorney? Katulad ng ginagawa natin ngayon, kuya, napakahalaga ng pag-aaral, continuing education sa usapin ng election law. Palagay ko ang election law hindi lang para sa mga abogado, sa mga law student at sa mga media, no? Napakahalaga ng usapin ng eleksyon para sa lahat, lalo na sa mga botante. Kaya itong ballot unbox ay every Thursday naglalabas po ako ng newsletter. It's for free. You just have to subscribe to this portal. At every Thursday, 8:30 in the morning, makakakuha kayo ng newsletter. Yung unang newsletter, 2 Thursdays ago, was about ano ba ang kwalifikasyon ng senador, ng district representative, tsaka ng governor, city mayor, at municipal mayor. Last Thursday, pinag-usapan naman natin yung karapatan nating lahat para bumoto. Maliwanag kasi sa ating saligang batas na ang pagboto ay karapatan. Kaya't hindi tayo pwedeng parusahan, pilitin. Una, hindi tayo pwedeng pilitin maging registered voter. Kung ayaw natin magrehistro, kalayaan natin yan. Pangalawa, kung tayo ay registered voter, hindi rin din tayong pwedeng pilitin bumoto. Karapatan natin yan. At pangatlo, karapatan din natin malaya tayong pumili ng ating kandidato. So napakahalaga itong tatlong karapatan na to, Angelo. Ayan, kahit mga mga viewers natin, mga listeners natin abroad, pwede hong mag-subscribe dito, Ballot Unbox. Ayan, para ho sa kadagdag na kaalaman, para ma-educate din ho yung ating mga kababayan, lalo-lalo pa, at mukhang marami yung interesado na sumama o makilahok sa darating na eleksyon sa mga kababayan natin dyan sa ibayong dagat. Kasi nga, pwede ng online So siguro baka pwede one of these days isa rin sa mga maging topic ho ninyo, attorney, yung karapatan ng mga boboto online. Tama yan. Okay. In the meantime, maraming salamat for joining us this morning. Thank you, attorney. Maraming salamat, kuya, at sa susunod nating pag-uusap. Salamat po. Magandang umaga. Si dating Justice Secretary Attorney Alberto Agra, isa pong election expert. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 5:19 ang oras sa buong Kapuruan. Saan man lakad natin ngayong araw nito, magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po yang moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports bar.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay magnabigat ka na kaya amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, lalong-lalo na sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Kasama natin si Dr. Julius Lianio, ang Director po ng Research and Development Division, Director po ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Meron timing ho ito, no, ha? Napakaganda ng tiyempo dahil ang ilulunsad ho ng programa ay sapatos. Mag-o-opening hong classes, napaka-importante ito para sa mga kabataan natin. Director Lianio, magandang umaga po sa inyo. Doc. Magandang umaga po. Nabigat ka na kayo amin, Apo. Kumusta na po kayo, Apo? Mabuti po. Ito po, kahapon ay rumatsada na tayo agad at ito po, ang sapatos ay ilulunsad na ulit natin dito sa ating mga listahan ng programa para po sa 2024. Siguro para mas maintindihan nila, ano itong programa nating sapatos, Doc? Okay, ang sapatos po ay part 2 ito ng ating advokasya sapagkat sabi nga natin ang tela ay beyond wearables. Pero bago tayo pumunta sa ibang application ng tela, muna po nito ay ang application niya doon sa ating accessories. Kasama po ang bag, ang sombrero at lalong-lalo na po ang sapatos. At nakita po natin, katulad din po ng pag-rebound ng industriya ng pagtetela sa Pilipinas ay nangangailangan din po ng ayuda at pagkalinga ang industriya po ng pagsasapatos sapagkat ito po isa sa mga nakilala sa atin ng mga nakaraang mga dekada at gusto po rin natin pong manumbalik ang sigla ng industriyang ito sa pamamagitan po ng paggamit ng ating mga bagong inobasyon sa tela. That's why we launched po itong sapatos. It's actually an acronym of an omnibus textile solution for the footwear industry. Ito po ay meron po tayong apat na proyekto under the program at nakatuon po ito sa iba't ibang mga aspeto para po ma-rebound natin yung ating industry sa pamamagitan po ng bagong materyales, ng digital technologies para po sa design, sa pamamagitan din po ng sizing system para po magkatugma-tugma yung ating sizing pagdating sa sapatos. At ang pang-apat po ay yung pong ating paggamit naman ng sapatos hindi lamang for vanity, kundi para rin po sa therapy kasi marami rin po tayong mga pwedeng i-correct sa posture, sa ating likuran, sa pamamagitan po ng maganda at tama pong sukat at anyo ng sapatos. Oo. Nakapokus ito sa Marikina, no? Ang Marikina po ay sentro po ng ating pagsasapatos pero gusto rin po namin ipakita at isabihin na napakarami rin po nating ibang mga localities na meron pong industriya ng sapatos katulad po sa Liliw, sa Laguna. Meron din po tayong nabalitaan po sa Tacloban, sa Palo, Tacloban, Leyte area, sa Cebu at meron din po sa Davao. So meron po na tayong mga sumusulpot na mga iba pong mga komunidad, iba pong mga munisipalidad na nakatuon din po sa pagsasapatos. So Marikina is still there sapagkat marami po tayong mga natututunan pagdating po sa experience ng Marikina but we also have to include all other communities that are already in the footwear industry. Usually anong brand ng mga local na yon, Doc Julius? Kasi bibihira natin ngayon ko lang nalaman, meron pala sa outside of Marikina and Liliw, meron pa ibang mga lugar na nagpo-produce ng sapatos. Opo, nakakatuwa nga po. Actually, buhay na buhay po yung local brands na rin like yung ating GB shoes, yung Gibson shoes. Alam niyo po ba na yung atin din pong footwear for our armies actually also sourced locally. So, napakaganda po nung local ecosystem. Kailangan lang po ng kaunti pong pang-push and kaunting innovation pagdating po sa itsura ng materyales at sukat at disenyo sapagkat we also have to rise to the challenges of the times. At nakikita po natin na pinapatronize din naman ng ating captive market, particularly po ng gobyerno. As I said, napaka-supportive ng ating uniform personnel because they are sourcing their shoes from Marikina. At yun din po yung mga local artisanal shoes which are also in Marikina. Meron din po tayo dyan. Sa Pateria, for example, is there. We also have yung mga nasa Cebu which are handicraft oriented naman po yung mga sapatos nila using local materials like raffia, buntal, some are also using abaca. So it's a thriving ecosystem as I said, Kong, at napakaganda po dahil napakaakma ng ating mga na-develop na materials para po mabigyan ng Filipino taste, Filipino flavor, Filipino flair yung ating pong mga sapatos. Doc, ang labanan ho kasi anything apparel, sapatos at iba pang mga wearables, presyo and quality.
Kumusta ang presyo? Competitive ba doon sa mga nagdadatingan sa ating mga imported na mga imported naman kuminsan lalong-lalo na yung nabibili mo ng napakamura, no ha? Sapatos ngayon, kinabukasan tsinelas na, di ba? Actually, natututo na rin naman po tayo ngayon sapagkat tama po kayo, presyo pa rin po yan at quality. Pero remember natin, presyo and quality, hindi po siya presyo or quality. That's why they also go together. Part din po yan ng advocacy natin sapagkat bigyan naman natin ng pagkakataon yung ating local industries. Hindi po natin sinasabi na mura. Indefinitely po, matatalo tayo pag presyohan lang ang usapan. Pero doon po pumapasok yung ating pong kalidad, doon po mapapasok yung kwento. Sapagkat sa ating mga Pinoy, napakalaking bagay din po yung ano bang kwento ng suot mo. So ngayong mga panahon po na ito ay nagiging conscious na rin tayo na gawang Marikina ba yan o gawa ba sa atin yan? And there's a certain, certain part of us na prefers to have to buy locally, especially pag hindi naman po nagkakalayo yung presyo. And you could see this, mga gawang Marikina po, mga gawa natin sa Pilipinas. There are also in Divisoria, for example, or maybe in Baclaran. So it's also a nice way for us to patronize our local industries. But again, as I said, because we are infusing a lot of interventions as far as science, technology innovation, material development, material innovations. Hopefully po magiging masusolusyonan natin yung price gap na yan. But let us not forget na competitive po as far as quality, as far as comfort, as far as the aesthetics are concerned, dahil hindi po talaga papatalo ang creativity at ingenuity ng ating mga artisans at ating mga manggagawa sa larangan po ng pagsasapatos. Ang isa sa mga problema talaga access, kasi mabuti dito sa Marikina, malapit lang sa Metro Manila, pero yung mga kalapig mga lalawigan natin, available na rin ba sa mga mall yung mga local brands? Bukod doon sa mga kilala na GB at iba pang mga local brands, yung ibang mga brands available din, Doc? Alam ko po, they are trying to penetrate yung mainstream mall culture po natin. But I think ang nag-evolve din, Kong, is that we are also being very, very keen and visible already on the social platform, social media platform. So alam ko po, they are accessible by online shopping and online access, whether through their Facebook page or the Instagrams. At dito po sila usually na-access. It becomes very artisanal kung ganun po yung volume because technically it's not on the scale of a like tonelada or... isa pa yun, ha? Opo, pero ang maganda po nito is parang di ba parang I don't know if part of us talaga yung parang gusto mo yung sapatos mo halos wala kang kapareho. So if it means that there's a little premium to it, medyo nagiging preferred po natin yon. So it's actually po part of that entire campaign. But yes, social media wise and the social platforms they are very, very visible. They also have mga online transaction capabilities already, meaning you could pay by credit card, you could pay by GCash. So it actually breaks that whole barrier of making it physically accessible. But again, as we said, the more na marireach sila, the better. That's why we are also raising the awareness that we have a lot of local manufacturers. By the way, Kong, yung isa nating din private sector cooperator, which is Creative Definitions, yung Lakat. I think I mentioned to you about that when I visited the studio. Ito po talagang both online and their physical stores, albeit not on the malls, ay available po. Actually, nag-out of stock po nga sila eh. This is not hindi ito nasa kwan po. Wala po ito dun sa medyo mababang price range. It's actually in the Chuck Taylor type of price range. Pero it's actually sold out. So ibig sabihin po, there's really a local surge of patronage and interest on what is locally generated. And I think we're giving our local MSMEs a chance already in this department naman, in this sector. Mukhang ang kinakailangan talaga push din, hindi lang siguro sa social media, but again, kahit sa mainstream media, like for example, yung mga bag, di ba? Ang daming magagandang locally made, pero hindi lang masyado kilala yung mga brand. Ngayon, yung mga bata, pag sinabi mong ganitong klaseng brand, lahat sila magbibilihan din ng ganyang klaseng brand. Di ba? Pare-pareho lang naman, bag din yan eh. Brand lang yung nag-iiba eh. Tama po yan. Kaya nga po sa atin, gusto rin sana natin that we also rally behind the Philippine brand para, di ba, remember kung marami tayo mga local government units, they make it a part of their school, back-to-school package, yung bag, sapatos, uniforme. Remember, these are all textile-based
materials. That's why ito po yung nakikita ng PTRI at ng DOST na captive market natin as far as making, preferential buying. Remember, this is government funds, and if it's government funds, it must also be preferentially looking at the local industry. So both probably under the Tatak Pinoy Bill, under the Create Law, or maybe under whichever preferential buying we have, sana po makita rin ng ating mga local governments and give a chance to our local industries, particularly those related to these very basic commodities like footwear, uniforms, and bags, na sana po mabigyan natin ng chance and tulong-tulong po tayo para mabuhay ulit itong industriya natin na ito, lalo't-lalo na magagamit at ikakarangal din ng ating mga mag-aaral na gamitin po itong mga produktong ito. Oo. Siguro, Doc, if you can provide us a list, tsaka yung mga picture or video nitong mga products na ito so that we can also feature with, bago man lang magpasukan, For sure, marami pang mga LGU dyan na naghahanap pa ng mabibili na po pwede nilang ipamigay sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga estudyante, na mga na mga bag at saka mga mga sapatos. Opo, maraming salamat po. Magandang po pagkakataon niya. Sige po, i-forward po namin sa please, para ma-feature po. At saka kung saan sila available, para malaman din ng mga, di ba, para hindi yung pinag-aaksaya natin imported. Every time na bumibili ho tayo ng imported na product, sinasubsidize ho natin yung tawag dito, mga dayuhang kumpanya, di ba? Agree. Tangkilikin po natin yung gawang atin. Doc, thank you thank you for joining us this morning. Thank you po. Apo, maraming salamat. Si Dr. Julius Llano, ang director po ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Maganda umaga, Pilipinas! Aprobado na ng Department of Agriculture ang pagpapalabas ng mahigit sa 510 million pesos na fuel subsidy sa libu-libong mga magsasaka sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, nasa 160,000 ang mga magsasaka na nagmamay-ari ng mga makinarya ang inaasahang mabebenepisyo nito. Sa ilalim ng proyekto, lahat ng mga rehistradong magsasaka sa registry system for basic sector of agriculture ay na meron pong agricultural machine ay makatatanggap ng fuel subsidy na 3,000 piso. Inaasahang aarangkada ang distribusyon ng fuel subsidy ngayong katapusan ng buwan. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5. Ang balita. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ang Ultabayo, anytime po pwede ho ninyong i-take. Pero ang rekomendasyon nga po na madalubhasa, dapat po 2 kapsula bago humatulog. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic with the Lactococcus lactis-strain plasma na inaral po ng madalubhasa sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Lupit, At ito po hindi kwentong kutsero, Inaral po ito ng mga dalubhasa. Ayan, At dumaan po sa mahabang clinical trial. Kaya nga po, ang ginagawa po nitong postbiotic, pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, para po malabanan ang iba't ibang mga toxin sa ating katawan. Habang tayo natutulog, pinagaganda ang ating tulog at pinalalakas ang ating pinasisiglang ating katawan para sa kinabukasan. Kaya ayan, pagka maganda tulog mo, syempre masigla ka, di ba? Available po ito sa Lazada at Shopee at siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Tioxis Health Ventures. Meron din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa po kayong mga concerns, i-text lamang po ang 0917-110-6580. Meron ho silang mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ang ating paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamalengke muna tayo, nasa Libertad, Pasay Public Market ngayon si Giselle Ricaporta. Aba! Ang ating palengkera ng bayan. Si Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Magdadalawang isip yung mga kababayan natin, Kuyang Angel, na gustong magluto ng pinakbet ngayong araw dahil kamatis pa lang, abay sipa pa rin yung presyuhan. Sa kabila yan ang paggarantiya ng Department of Agriculture na magbabalik normal na ang presyo ng kamatis sa loob ng 2 linggo lang. Dito nga sa Libertad Public Market, sa lungsod ng Pasay, naglalaro sa 160 pesos ang presyo ng kamatis.
Sabi ng mga nagtitinda rito, simula pa noong Mayo, nagsimulang tumaas ang presyo ng kamatis na dating 80 pesos lamang ang kada kilo. Ang bawang naman na pampalasa sa ating pinakbet, 115 hanggang 125 pesos ang kada kilo, mula sa 130 pesos ang kalabasa, 50 pesos. Ang talong naman 70 pesos ang kada kilo, at mukhang mababawasan pa ang rekado ng pinakbet, Kuyang Angel, dahil kahit ang okra naging doble ang presyuhan ng 40 pesos lamang, ngayon ay 80 pesos na ang kada kilo. Sa karne naman ng baboy, 340 pesos ang kada kilo ng kasim mula sa 350 pesos. Ang liempo bumaba mula sa 410, 400 pesos na lang ang kada kilo ngayon. Ang pata naman 290 hanggang 300 pesos ang kada kilo. Ang sibuyas 75 hanggang 80 pesos ang kada kilo. Ang sitaw bumaba rin mula sa 120 pesos, ngayon ay 100 pesos na lang ang kada kilo. Ang isang kilo naman ng alamang, 50 pesos na lamang ngayon, Kuyang Angel. Ang sabi ng mga nagtitinda ngayon, isinisisi nila yung mataas na presyuhan ng ilang gulay sa nakalipas pa rin na pagragasa ng bagyong Agnon at pagsisimula ng tag-ulan. At yan ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin dito sa Libertad Public Market sa lungsod ng Pasay. Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Lisel. Samantala, Giselle. Maraming salamat, Giselle. Chinese-Filipino financier, itinangging kinidnap niya ang kanyang kababayan. Ayon naman sa kanyang abogado, detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Nawala si Boy. Samantala, nabotas LGU muling tatanggap ng bagong empleyado mula sa kabataan at mga OFW. Detalye na balita mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Muling bubuksan ng pamalusod ng nabutas ang mga pinto nito para sa mga kabatang Nabuteño na gustong magkaroon ng karanasan sa trabaho sa gobyerno at mga dating OFW na nangangailangan ng alternatibong kabuhayan. Sa ngayon naman ay may 22 beneficiaryo na nabutas sa government. Partnership program ang natanggap na ang magsisilbi sa pamalang lungsod mula pa itinumpisa na kahapon hanggang November 29, 2024. Sa mga ito, nasa 20 nagtapos naman ng kolehiyo at dalawang nagtapos na sa senior high school ang una nang natanggap. Ayon kay Mayor Johnny Chanco, ang programa ay naglalayon na magbigay ng mga oportunidad sa trabaho sa mga Nabuteño at may edad 18 hanggang 35 years old na nagtapos ng 2 hanggang 4 na taong kursong tersyonaryo o nagtapos ng K-12 curriculum. Samantala, 24 na Nabuteño naman ang nag-enroll ng OFW Emergency Employment Program. Ang mga kwalipikadong aplikante ay dating mga OFW na may edad na 20 to 55 edad na pinauwi at hindi nag-renew ng kontrata sa ibang bansa mula 2022. Wala pa rin sa karana sa Pilipinas, bisa rin ako sa RH123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Balikan natin si Boy Gonzales, RH29. Boy. Kuyang Angel, pinabulaanan ng isang Chinese sa casino financier na kinidnap niya ang kanyang kababayan sa Malate, Maynila. Ito ang nilinaw ni Atty. Ariel Inton, abogado ni Song Penren, alias Lu Ji, 35 na naninirahan sa isang kondo sa Adriatico, Maynila. Ayon kay Inton, yung complainant na si Louis Jing Elias Juncheng ay humiram ng perang 200,000 piso sa kliyente niya para maglaro ng kasino na natalo ito at nagsabi si Jing na tatawagan ng kanyang mga magulang para bayaran si G. Kaya naghintay ang kliyente niya kay Jing para ibalik ang utang niya. Anya, ito ang dela kung bakit naghintay si G kay Cheng dahil nangako ito magbabayad. Kinabukasan niya nagtungo ang mga pulis sa kondo ni G at nagsabi na inihimbitahan siya sa pulisya para sa ilang katanungan dahil kilala ni G ang mga pulis na nag-imbita sa kanya ay sumama siya sa himpilan ng pulisya sa Maynila. Laking gulat umano ng kliyente niya nang nasa police station na dahil bigla siyang ikinulong doon at kung bakit kinalbo agad siya sa istasyon ng pulis at kinasuhan ng kidnapping. Gayong wala namang pag-kidnap ang nangyari dahil nagpautang lang ng pera ang kanyang kliyente. Sabi pa ni Inton na magsisampa ang kanyang kanilang kampo ng arbitrary detention at illegal na pag-aresto kay G bukod sa alamin nila ang kaugnayan ng complainant sa mga pulis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas ni Saris, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, boy. Umakyat naman ng 34% ang rice tariff collections sa mahigit 23 billion pesos sa unang semestre ng taon. Ayon sa Bureau of Customs Commissioner na si Benvenido Rubio, bunso dito ng pagtaas ng bilang na mainangkat ng mga produkto kasabay ng tumaas ding presyo ng pag-i-import. Batay sa datos ng Bureau of Customs, kabuuang 23.2 billion pesos ang nakolektang taripa mula Enero hanggang Hunyo, 34% na mas mataas kumpara sa mahigit 17 billion pesos na nakolekto sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuan, 2.2 million metric tons ng bigas ang naangkat ng Pilipinas, mas mataas din sa 1.8 million metric tons na naitala noong nakaraang taon. Sa ngayon, nananatiling mataas ang pagdaigdigang presyo ng bigas dahil sa kakulangan ng supply at mas pinahigpit na pag-export ng ilang big-time exporters. Samantala, tiwala naman si Senator Cynthia Villar, punong may akda ng Rice Tarification Law, na makatutulong ang pagbabawas ng taripa sa bigas para mapabagsak ang koleksyon ng taripa ng hanggang 60%. 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bumuo naman ang isang asosasyon ang mga truck traders ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Lain ng binuong Subic Truck Importers Association magkaroon ng hassle-free na negosyo sa pamamagitan ng kumpanya at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa new association president na si Reyna Dar, kabilang sa mga sumali sa kanilang grupo ang Jan Japan, Subic 361, ang Lino Can International Corporation, ang Japil International Trading Corporation, KNB, Subic Auto, Northeast JP Mataris at ang AGS Subic International Corporation. Sinusuportahan naman ni SBMA Chair Eduardo Alinio ang naturang hakbang na anya'y magiging kinatawan ng buong truck traders sa loob ng Premier Freeport at maging daan ng mas madaling diskusyon. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo ho, nagbabalak pa rin hong bumili ho ng magandang pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Ano, ha? Lalo na sa mga magbe-birthday. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po, produkto ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans at yung pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang brand ng mga magdaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, ang bawat Pilipino dumarating sa Pilipinas kapag tinatangkilik ang Tangerine Chocolate, pinalalakas ang loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga magniniyog, para lalo pang mag-produce ng mga agricultural products para po lumakas ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, local man, ang locally produced man, global at saka ang lasa pang global at saka ang looks pang global dahil sinuportahan po yan ng DOST at saka ng Department of Trade and Industry. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, at para ho doon sa mga taga Binangonan, Rizal. O dyan po sa buong lalawigan po ng Rizal. July 27 na po ang launching ng St. Monique Balay. Dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Para ho doon sa mga early birds, doon sa mga gustong mag-avail ng early bird benefits. 0917-718-78 7908. Diyan daw kayo tumawag, 0917-719-7908. Ayan. Diyan kayo magpadala ho ng mensahe ho ninyo kung gusto nyong mag-avail ng mga early benefits mula po sa St. Monique Balay, Barangay Pantok, diyan po sa Binangonan, Rizal. Ang grand launching nga po ay July 27. Samantala, sa iba pang mga balita, ibinida naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang kanyang sekreto ng pagkakaroon ng fit na katawan. Sa Facebook post ng kalihim, ipinakita nito ang kanyang pag-gym mula sa pagtakbo sa treadmill hanggang boxing session na may caption na "Have a great healthy day everyone."
Samantala, hati naman ang komento ng mga netizens ukol sa pag-ehersisyo ng kalihim. Ilan sa mga ito ay pinuri ang kanyang exercise routine, habang ang ilan naman hinimok siyang gamitin ang kanyang boxing moves upang wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Philippine-Japan kasadong humarap sa 2+2 Foreign Defense Meeting ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Kuya Angel, haharap sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanilang Japanese counterparts para sa 2+2 meeting na kasado sa Maynila ngayong araw. Ito na ang ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting ng dalawang bansa. Ang pinakamataas na consultative mechanism para sa strategic partners. Dito sa salang ang mga opisyal sa iba't ibang usaping patungkol sa mga isyu sa rehiyon, partikular na sa kung paano mapatatatag ang kooperasyon ng dalawang bansa. Inaasahang present din sa pulong sina Japanese Defense Minister Kihara Minoru at Foreign Minister Kimikawa Yoko matapos ang unang bersyon itong 2+2 na isinagawa sa Tokyo noong 2022. Samantala, ibinalita na nga ng Malacanang ay inaasahang malalagdaan din ngayong araw ang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force, katumbas ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Amerika at Australia. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edgel. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At bago tayo magpaalam, babati muli sa atin si Ginoong Arsenio Garcia, ang Chairman at CEO ng G-Technica Equipment Corporation, ang logistics partner po ng DCRH Operation Tulong para po sa ating 85th anniversary. Mr. Garcia. Isang karangalan na mabigyan po kami ng oportunidad na maging katuwang ng DZRH sa larangan po ng transportasyon at logistics. Dumaan po ang pandemya, nagawa po nating magbigay tulong sa ating mga kababayan sa lalawigan sa pagbigay po ng palugaw, lalo na po kasama natin si Ma'am May. Sana po ay humaba pa ang ating mga partnership. So sa ngalan po ng G-Technica, ako po si Arsenio Bong Garcia na bumabating Happy 85th Anniversary. Congratulations and God bless. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. At muli, maraming salamat po sa lahat ng mga kapartners natin sa iba't ibang mga programa ng Operation Tulong. Thank you, thank you, thank you. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpaabot naman ang pagbati ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong punong ministro ng United Kingdom kapalit ni Prime Minister Rishi Sunak. Sa kanyang ex-account, sinabi ng Pangulo na hangad niya ang tagumpay ng liderato ni Keir Starmer bilang bagong Prime Minister ng naturang bansa. Kasabay nito, maasa din ang Pangulong BBM ang mas malalim pang ugnayan sa pagitan ng UK at ng Pilipinas. Isang batang Muslim na may sakit sa puso ang nailigtas ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Ayon kay Lola Baysaman Madale, residente ng Quiapo, Maynila, matindi ang epekto sa kanilang pamilya ng ma-diagnose ang kanyang mahal na apong si Abdul Jalil Madale Larrodia dahil sa depekto sa puso sa murang edad na nagdulot sa kanila ng takot. Sinabi ni Lola Baysaman na sanggol pa lamang ang kanyang apo nang matuklasan ang butas sa puso nito at kailangan ng agarang operasyon na hindi naman nila magawa dahil sa mahal ang gastusin. Sila'y mahirap lang. Para kay Baysaman, ang naging suporta ni Senator Bong ay patunay lamang ng pangangalaga ng kanilang karamdaman. Si Senator Bong ang pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act 11463 o Malasakit Center Act of 2019. Samantala, lumikha ng panibagong Special Economic Zone ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Victoria, Tarlac na tatawaging Victoria Industrial Park. Gagamitin ang naturang lugar para sa agro-industrial, tourist, recreational, commercial, banking, investment at financial centers, ganyan din bilang industrial estates, export processing zone at pre-trade zone. Matapos ang proyekto, ang Philippine Economic Zone Authority ang tutulong para magrehistro at mag-awad ng mga insentibo sa mga investors, lalo na sa mga export-oriented manufacturing at service facilities. Paano po? Papaalam na ho tayo.
Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay John Steinbeck, isa pong American author. Ang sabi niya, all war is a symptom of man's failure as a thinking animal. O nga naman. Buti pa yung hayop, ayaw ng gera di ba? Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig, asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang ingrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama tayong balikan ang makasaysayang ligasiya ng DCRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 7 araw na lamang at muli po tayong magsasama-sama sa 85. Sa iisang adikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DCRH, ako si Angelo Palmones, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Carbocysteine